Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes sa February 18, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Empleyadong na 11 umano ng kanyang amo sa sweldo ng hostage sa Recto, Maynila. Sa Lipa, Batangas, isang lalaki ng hostage rin sa loob ng isang appliance store. Basement ng hotel sa Pasay, pugad pala ng illegal pogo operations. LRT-1, may taas pasahe sa Abril. Eroplano ng Delta Airlines bumaligtad sa airport runway sa Canada. Sa showbiz, Jericho Rosales gaganap bilang isa sa pinakasikat na dating pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. At good news! Kilalanin si Riley, ang bagong hatch na baby Philippine Eagle. Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast ang dalawang magkahiwalay na insidente ng hostage taking sa Recto sa Maynila. Isang lalaking hindi raw pinasahod ng tama ang nang hostage ng dalawang biktima. Samantala sa Lipa City, Batangas, naipuslit naman ng isang suspect ang patalim sa loob ng isang shopping mall kung saan siya nang hostage ng isang babae. Narito ang ating balitang A to Z. Nabulabog ang hilera ng mga print shop sa kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila nitong hapon dahil sa isang hostage taking sa isang pagawaan ng ID lace. Ayon sa pulisya, pasado alas 3 nang magsimula ang pangho-hostage ng isang alias Juan na siyang empleyado umano sa naturang pagawaan. Hawak ang dalawang patalim, hinostage ng suspect ang dalawang biktima. Sa ulat ng Manila Police District, niloko umano siya sa sahod dahil sa inaasahang 2,000 pesos, 400 piso lang ang binigay. Ang dahilan niya ay hindi siya napasweldo ng tama. So nung pinuntahan niya para kunin, kaya lang ay hindi binigay sa kanya. Kalaunan, matapos ang isang oras ng negosasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Gyagi, ay mapayapang sumuko ang suspect. Hindi naman nagtamo ng pisikal na injuries ang dalawang hostage maging ang hostage taker. Papafile natin ang complaint for illegal detention. Pangalawa po, yun po alarming scandal at saka violation po ng BP6 or illegal possession po ng deadly weapon. Samantala, nagkalat naman sa social media ang mga video ng isa pang hostage taking sa loob mismo ng isang shopping mall sa Lipa City, Batangas nitong Martes din ng hapon. Kuha sa phone cameras ng netizens ang isang lalaki na hawak sa leeg ang isang babaeng nakauniforme at suot ang isang ID habang nasa loob ng isang appliance store. Ang ginawa lang pong ng SM, parang pinalabas po nila yung tao sa part na yun. Agad namang rumisponde ang kapulisan at pinalikas ang mga tao sa paligid ng area ng hostage taking. At matapos ang mahigit 3 oras ng negosasyon, nahuli rin ng mga otoridad ang suspect at matagumpay na nailigtas ang babaeng hostage na agad binigyan ng atensyong medikal. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamunuan ng mall ukol sa nangyaring insidente. Inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na magkakaroon ng taas pasahe sa LRT-1. Epektibo yan simula April 2. Ito'y matapos aprubahan ng DOTR Regulatory Unit ang revised fare matrix ng Light Rail Transit Line. Tataas ang kasalukuyang boarding fee sa 16 pesos and 25 centavos. Mula yan sa mahigit 13 pesos lamang. Habang magiging 1 peso and 47 centavos naman ang dagdag singil sa kada kilometro mula
sa dating 1 peso at 21 centavos. Dahil dito magiging 55 pesos na ang pinakamataas na singil para sa end-to-end na trip na dati 45 pesos lang. Ayon kay LRMC CEO Enrico Benipayo, kailangan ang taas pasahe para mapanatili at mapabuti ang serbisyo ng LRT1, lalo't lumobo umano ang gumaganang tren ng 87% mula 77 units patungong 144 units simula 2015. Ayon pa sa pamunuan, isang beses pa lang sila nagkaroon ng fare hike kahit na pinapayagan silang magtaas ng singil tuwing ikalawang taon. Para naman sa mahilig mag-travel, naku po, asahan na rin ang mas mataas na airfare sa susunod na buwan, kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero ngayong summer season. Sa bagong abiso ng Civil Aeronautics Board o CAB, itinaas sa level 5 ang fuel surcharge para sa buwan ng Marso. Higit na mas mataas ito kumpara sa level 4 na ipinatupad noong Oktubre. Ayon sa Department of Energy, tumaas ang presyo ng langis dahil sa pangamba sa pandaigdigan supply, bunsod ng US sanctions sa kontra sa Russia at Iran. Pero kahit pa may pagtaas, tiniyak naman ng airline na Cebu Pacific at AirAsia manananatili ang kanilang best value fares. Kaya naman po, mag-book na ng maaga para makatipid. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture na magtakda ng maximum suggested retail price sa karneng baboy sa susunod na buwan, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Batay kasi sa datos ng ahensya, pumapalo na ito sa 480 pesos kada kilo. Kaya naman maglalatag na ng price cap ang ahensya para pigilan ang pagsirit pa ng presyo. Hindi naman daw lalampas sa 400 pesos ang itatakdang maximum SRP. O eto, hindi na lang pang messaging dahil target ng Viber na maging super app ito at palalawakin pa nila ang serbisyo sa online dating at maging digital payments. Inilunsad na ng Rakuten Viber ang kanilang Viber Dating kung saan hindi na kailangan lumipat sa ibang app para makipag-match at makipag-usap. Nako. Binuo ang bagong feature na ito sa tulong ng mga developers sa Pilipinas na isa sa pinakamalakas na market ng Viber app. Mas pinatibay rin daw ang privacy dahil hiwalay ang dating profile sa regular na messaging account. May AI at manual verification din daw para maiwasan ang fake accounts at scams. Meron din itong e-wallet na Viber Pay na mapapadali ng money transfer sa loob mismo ng app. Arestado ang 6 na Korean at 15 Pilipinong suspect sa likod ng illegal pogo operations na nasa loob mismo ng isang sikat na hotel sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, sangkot ito sa malakihang cryptocurrency scam operations. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinalakay ng pinagsamang puwersa ng Presidential Organized Crime Commission, Bureau of Immigration at PNP Criminal Investigation Group ang basement ng Heritage Hotel sa Pasay City nitong February 17. Napag-alamang may kumpanyang nag-ooperate dito ng online scamming at game fixing na pinatatakbo ng Korean nationals. Naabutan ng raiding team ang mga one-time password o OTP generator na ginagamit sa online banking transactions. Ito, OTP generator, so ito yung ginagamit mostly sa pag-open ng mga cryptocurrencies. Ngayon, yung mga USB na ganito, yung mga seed phrases, pwede mong i-save dito. Nasa kustodiya na ng PAOK ang 6 na Koreans, maging ang 15 Pilipino na nasa likod ng operasyon. They were caught doon sa in flagrante na nandun sila sa mga online pogo sites na yun. So definitely kasama sila sa kakasuhan. Obvious naman kaya sila nakaupo doon sa mga computers na yun dahil they're part of the syndicate. Nakipag-ugnayan ng Korean authority sa PAOK dahil karamihan sa mga biktima ay mga Koreano rin at malaking halaga ng cryptocurrency. Alam natin na malaki yung operation na ito. They're working on billions na kitaan. Magsasagawa ng malalimang investigasyon ng PAOK kung paanong naitanim ang ganitong illegal na operasyon sa isang kilalang hotel. Obvious naman na nasa loob siya ng hotel tapos hindi alam ng management. Dumadaan yan sa security, dumadaan yan sa mga empleyado doon. Posibleng maharap sa asunto ang hotel management kung mapapatunayan sa investigasyon na may kapabayaan ito. Well, we will recommend for the closure, of course, the hotel. And siguro,
yung sa management, kung kailangan pilan natin sila ng kaso, then we will be filing cases. Ayon sa PAOK, dapat magsilbi itong babala sa mga hotel at resort owners, maging sa mga private subdivisions at building owners na huwag magamit ang kanilang lugar sa mga illegal na gawain. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinihimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Cheese Escudero na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang Mindanao lawyers para maglabas ng temporary restraining order laban sa anilay depektibong impeachment complaint. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Francis Escudero na aksyonan na ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang liham, iginiti Pimentel kay Escudero na kasaad sa saligang batas na oras na ihain ng House of Representatives ang impeachment resolution, nararapat na umusad agad ang impeachment trial. Bagay na sinigundahan ni Senador Rizon Teveros. Malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Lunes nang hihain sa Supreme Court o SC ang petisyon na nag-uudyok sa Senado na gampanan agad ang tungkulin bilang impeachment court. Para naman kay Senador Amy Marcos, marapat na galangin ang kapangyarihan ng Senado. I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. Noon na lang sinabi ni Escudero na gugulong lamang impeachment sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Hunyo o kaya sa Hulyo pagtapos ng State of the Nation address. Gayunman, tiniyak ni Senador Marcos na kahit malapit siya sa Vice-Presidente, hindi ito magiging sagabal sa kanyang papel bilang hukom sa impeachment court. We are fully aware of our duties as senators and will study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that exactly as presented. Humiling naman ang ilang abogado at individual mula Mindanao sa SC na maglabas ng temporary restraining order laban sa anilay defective na articles of impeachment laban kay Duterte. Ayon sa isa sa mga petitioner na si Attorney Israelito Torion, dapat na mapawalang bisa ang reklamo dahil hindi dumaan sa verification process. The verification process requires that it should be personally known, the allegations are personally known and studied by the respective congressman who signed it. And if you notice, the congressman who went there did not even know as to the subject matter of the discussion in the House caucus. Anya, isa itong political persecution laban sa Vice President. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi na natakot si Senator Amy Marcos sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napatayin na lang ang mga senador para surewin niya ang mga kaalyado niya. Ito kasi ang naging salita ni dating Pangulong Duterte sa proclamation rally ng kanyang mga senador noong nakaraang linggo. Ayon kay Amy Marcos, sanay na siya sa mga tila Davao trash talk at sa mga biro ng dating Pangulo na minsan ay wala rin naman. Nauna na rin dumistansya si Senator Amy sa awayan ng dating unit team ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Plain joke at pinagtatawanan lang at di dapat seryosohin. Ganito naman inilarawan ng dating LTFRB Chairman Attorney Martin Delga III ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa pagpatay sa 15 senador at pambobomba sa Senado. Ayon kay Delga, normal na biro lang raw ito ng dating Pangulo para iangat ang kanyang mga kandidatong senador sa nalalapit na midterm elections. Bagay na hindi kinatuwa ng ilang sektor kaya't naghain ng kasong inciting to sedition at unlawful utterances ang PNP-CIDG chief laban kay Duterte sa Department of Justice nitong Lunes. Wala pa namang tugon ng kampo ni dating Pangulong Duterte ukol rito. Ano yung reaction ng mga tao nung narinig nila yung remark ng former president? Tumawa lahat. So does that encourage disobedience to the authorities?
It was just plain joke. So no serious guy would ever file a case against him because obviously it was just a joke. Sa ibang balita, iginiit ni Solicitor General Menardo Guevara na dapat isumite ng International Criminal Court sa gobyerno ng Pilipinas ang findings nito sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Guevara, hindi na obligadong tumulong ang Pilipinas sa ICC mula nang kumalas ito sa kasunduan. Kaya naman dapat suportahan ng ICC ang sariling investigasyon ng Pilipinas imbis na pilitin ang Administrasyong Marcos Jr. na makipagtulungan sa kanila. Samantala, nasa protective custody na ng ICC ang self-confessed hitmen ng Davao Death Squad na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Ayon yan kay dating Senator Leila De Lima. Sobrang Latina! Enjoy na enjoy sa kanyang first ever adventure bilang Reyna Hispano-Americana 2025, si Dia Mate. Sa Instagram, ibinahagi ni Dia ang ilang snaps ng kanyang pamamasyal sa uyo ni Salt Flats sa Bolivia kasama ng kanyang fellow beauty queens na sina Reyna Hispano-Americana 2023 Marcielo Gamara, Miss Bolivia Supranational 2025 Vanessa Hayes at Miss International 2023 Andrea Rubio. Nakabalik na nitong umaga ng Martes si Diaz sa Pilipinas at excited na inanunsyo ang kanyang homecoming parade sa March 2 po yan sa Mall of Asia. To more adventures, keep slaying, Dia! Abangan sa aming pagbabalik. Delta airplane nag-crash sa paglapag sa Toronto, Canada. 80 pasahero at crew nakaligtas ba? At Jericho Rosales may bagong role na gagampanan sa pelikula. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa ibayong dagat, nakapanlulumong videos ang tumambad sa internet ngayong araw matapos maiulat ang isang plane crash sa Toronto, Canada. Sa videos ng uploader na si John Nelson, kita ang eroplano ng Delta Airlines na nakabaligtad sa runway ng Toronto Pearson International Airport. Habang dali-dali namang inililikas ang mga sakay nito. Kitang-kita rin ang malakas na snow sa kabila ng crash ay himala namang nakasurvive lahat ng 80 pasahero at crew na dula ng CRJ-900 twin jet aircraft. Pero 18 sa kanila ang naitalang sugatan at dinala sa pagamutan. Galing ng Minneapolis ang Delta Flight 481 at sinusubukang mag-land sa Toronto runway na nababalot ng snow nang mangyari ang aksidente. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ng USA at Canada ang sanhi ng naturang plane crash. Sa papawirin ng Pilipinas, isang iligal at delikadong maneuver ang ginawa ng isang Chinese Navy helicopter. Alas 7 Martes ng umaga nang magsagawa ng maritime patrols ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft kasama ang Philippine Coast Guard at ilang miyembro ng media sa territorial airspace ng Bajo de Masinloc sa Zambales. Pero pasado alas 8:30, bumuntot ang helicopter ng People's Liberation Army Navy na may tail number 68. At kita nga sa videos ang paglapit ng chopper sa BFAR aircraft hanggang sa 3 metro na lang bago magkadikit. Sa kabutihang palad, hindi nagpang-abot sa himpapawid ang chopper at BFAR plane. Pero ayon sa PCG, hayagang paglabag ito ng China sa regulasyon ng International Civil Aviation Organization. Mababatid na ang Bajo de Masinloc ay nasa 124 miles lang mula sa Masinloc, Zambales at nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Aprobado ng Quezon City Police District ang pagsasagawa ng citizens arrest laban sa mga kumakandidatong mamimili ng boto ngayong campaign period. Pero babala ng ilang eksperto, delikado ang paggamit ng citizens arrest. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy.
Hindi na bago para sa botanteng si Teresita ang makatanggap ng 500 pesos tuwing may kumakandidato sa kanilang lugar sa Barangay Bagong Lipunan, Quezon City. Pabor din naman daw kasi ito sa kanya, lalo't kapos din ang naiuuwing kita mula sa munting negosyo. Pera daw ng parang kumbaga sa gobyerno na dapat sa amin din daw. Parang ganun lang yung nila sa amin, explanation. Kasi pag election lang naman yun eh. Pero paglabag ang vote buying alinsunod sa Republic Act 6646 o ang Electoral Reforms Law. Pero target ng makontrol yan matapos aprubahan ng Quezon City Police District ang citizens arrest laban sa mga kumakandidatong mahuhuli sa aktong namimili ng boto. Dahil sa kakulangan, alam naman natin ng resources ng ating kapulisan, ng ating COMELEC para implement yung vote buying. Napakaganda po kung sumali po yung ating mga citizen. Sakali kasing mahuli, multang hindi bababa sa 10,000 piso, 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification to hold public office ang ipapataw na parusa. Kaya naman kinilala ng crime watchdog na Volunteers Against Crime and Corruption ang citizens arrest na ipinatutupad sa ilalim ng Revised Penal Code. Yun nga lang, because it might endanger lives. Because citizens are not really trained to do citizen arrest. Kunyari tayo, example, citizen arrest, inaaresto kita, paano mong babasahan yun? Dahil nagbibigay ka, nag-bribe, paano kung nag-deny, nag-resist, mauwi na sa awa yon. Yung sa risk, nandyan po yan kasi alam po naman natin may adverse party, may masasaktan po yan. But kung sa loob po naman, sa puso ng isang citizen na nakatulong po siya ay siguro matapang niyang susuungin yan kung anumang risk po yan. mali rin daw na agaran itong inapruba dahil wala umanong naganap na public consultation, habang duda naman ang ilang mga botante rito. Parang hirap nun, sir. Parang hindi na tayo sana sa ganun. As long as I don't see it as a threat in the society, like during that time, I'm not going to do a citizen arrest. Gayunpaman, aktibo ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC sa pagtugis sa vote buying, habang tinututukan din ang ayudang programa ng Department of Social Welfare and Development tulad ng AKAP, 4Ps at AIX para hindi magamit sa kampanya. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sinampahan ng disqualification case ang Tulfo brothers at 3 pa nilang mga kapamilya sa dahilang political dynasty. Pero tiniyak ng Commission on Elections na wala itong epekto sa preparasyon para sa 2025 midterm polls. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Nahaharap ngayon sa disqualification case ang senatorial candidates na sina ACT CIS Representative Erwin Tulfo at mga kapatid nitong sina Ben Tulfo at dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo. Damay din ang asawa ni incumbent Senator Raffy Tulfo, maging ang anak nitong si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Ayon sa 19-page petition na inihain ni Attorney Virgilio Garcia, hindi raw kwalipikadong komandidato sa 2025 midterm elections ang mga Tulfo dahil nabibilang sila umano sa political dynasty na ipinagbabawal naman aniya sa saligang batas. Pasok daw kasi sila sa first or second civil degree of consanguinity at affinity kay Senator Raffy. Ayon naman sa COMELEC, First Division ng komisyon ang hahawak ng kaso kung saan bibigyan nila ng 5 araw ang pinitisyon para sagutin ang kasong isinampa laban sa kanila. First time po kasi na may ganyan na issue na pinapadisqualify dahil sa issue ng political dynasty. Nabanggit din sa petisyon ang issue sa citizenship ni Erwin na naging dahilan pa ng pagkaudlot ng kanyang pagiging kalihim ng social welfare and development. Pero buwelta ni Erwin dito, naresolba na ito nang maibalik ang Filipino citizenship niya noong 2022. Samantala, bumuwelta din si Ben Tulfo kaugnay ng disqualification case na isinampa laban sa kanyang pamilya. Aniya, pabor naman siya sa anti-political dynasty, pero para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections.
Gayunpaman, paglilinaw ni Garcia dahil pending pa rin ang kaso, mananatili sa mga balota ang pangalan ng mga nasa petisyon at ituturing pa rin silang opisyal na kandidato. Hindi rin naman daw makakaapekto sa preparasyon ng komisyon sa halalan ang mga inihain na disqualification case. I-resolve namin ang lahat ng yan bago po mag-eleksyon para naman walang agam-agam ang mga kandidato at para din po walang problema sa ating po mga botante sa pagpipilian nila doon sa mga ihahalal nila. Kasi baka nga naman, masayang ang mga boto nila. Sa ngayon, wala pang natatanggap na kopya ng dokumento ng petisyon o kaso ang kampo ng mga Tulfo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Isinasangkot na rin sa kaso ng pamamaslang kay Roel de Gamo at siyam pang iba si dating governor ng Negros Oriental na si Pride Henry Teves matapos maghain ng rekomendasyon ng Department of Justice para isama siya sa multiple murder case ng kapatid niyang si Arnulfo Teves Jr. Ayon kay PNP, CIDG Director Major General Nicolas Torre, may bagong ebidensyang lumutang na nagpakita ng umano'y sabwatan sa pagpatay kay de Gamo at iba pang biktima. Hindi pa inilalabas ng DOJ ang detalye ng ebidensya habang sinusuri ito at iginiit na walang halong politika ang mga naturang hakbang. Sa ngayon, nasa Manila Regional Trial Court Branch 51 ang kaso ni Arnulfo Teves Jr. na kasalukuyan namang nasa Timor-Leste habang hinihintay ang desisyon ng kanilang Court of Appeals sa extradition request ng Pilipinas. Echo is Quezon. Gaganap ang aktor na si Jericho Rosales bilang unang Pangulo ng Philippine Commonwealth na si Manuel Ruiz Quezon sa paparating na historical biopic movie na pinamagatang Quezon. Sa social media page ng TBA Studios, ipinasilip ang teaser ng naturang pelikula. Tungkol ito sa buhay ni Quezon na isang abogado, sundalo at pangulo ng bansa mula 1935 hanggang 1944. Mapapanood po yan sa mga sinehan ngayong taon, kaya dapat abangan. Susunod, kapamilya series na Saving Grace Untold Story, masisilayan na rin sa Free TV. At pinakabunsong monkey-eating eagle na si Baby Eagle Riley, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mapapanood na rin sa Free TV simula March 3 ang kapamilya series na Saving Grace. Star-studded naman ang red carpet ng Saving Grace sa ginanap na media conference ngayong Martes. Makichika tayo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nakahagulgol na bang lahat? Kung hindi pa, tiyak na maiiyak ka sa pinag-uusapang kapamilya drama serye ng taon mula sa Dreamscape na paparating na sa bawat telebisyon. Sa media conference ngayong Martes, February 18, isa-isang rumampa sa red carpet ang cast ng Japanese hit series na Mother o ang Pinoy adaptation ng Saving Grace Untold Story. Kabilang dito sina Eric Fructoso, Sam Milby, Elise Hoson, Janice de Belen, megastar Sharon Cuneta Pangilinan at prime actress na si Julia Montes. Dito rin ibinahagi ng dalawang mahusay na aktres ang kwento sa likod na trending na sampalan ni na Helena o Janice de Belen at Miranda na ginagampanan naman ng megastar. Tinanong niya tayo, di ba, before, gusto ba natin yung tunay o hindi, kung daya? So parang kami hindi ho tunay dapat. So parang nung nagtanungan na kami kasi namin yung direct, okay sa amin yung tunay. Kasi parang kakailang pag hindi. Sabay pa kaming nagsabing yes. Yes, oo. Usually, ang hihingin mo lang naman ay consent kung payag ka ba o hindi. Kasi di ba, pagka ganong may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Ang gusto mo, yung hindi ka ma-take two. Kasi uulitin mo yun.
masasaktan ka, masasaktan din siya. So, di ba? So, you try and make sure that you give your best sa eksenang yun. Puring-puri rin ng cast ang breakout performance ng child star na si Zia Grace. Ano naman kaya ang dapat abangan sa Saving Grace Untold Stories sa TV na unang lumabas sa streaming platform na Prime noong November 28, 2024? Mas marami na dagdag. Sa mga hindi pa nakapanood, may enjoy nyo talaga to. Sa mga nakapanood na, marami pang mga surprises na. Kung na-feel nyo na parang ang bilis natapos nung storya sa Prime, dito hindi kayo mabibitin kasi masasagot lahat ng tanong nyo kung bakit ganito nangyari, bakit ganito kabilis, paano napunta sa from this to that, masasagot yon. So, it's definitely worth it to watch it here sa Free TV. Maaalalang nag-trending ito online dahil sa mapusok na tema ng pagmamahal at sakripisyo. Mapapanood ang Saving Grace Untold Stories sa Free TV simula March 3 dito sa A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Good news naman, may bago po tayong baby Philippine Eagle. Sabay sa 38th anniversary ng Philippine Eagle Foundation, ipinakilala ang pinakabatang monkey-eating eagle sa pangangalaga ng foundation, ang hatchling na si Riley. Si Riley po, o kilala rin bilang si Chick number 31, ay anak ni Sinag at Dakila. Bagamat isang buwan pa lang siya, lumalaki raw ng malakas ang batang agila at nakatakda na ring ilipat sa mas malaking pugad. Sa buong mundo, tanging sa Pilipinas lang mayroong agila katulad ni na Riley. Kaya naman para sa Philippine Eagle Foundation, ang bunsong agila ay simbolo ng pag-asa. Nagsisilbi rin siyang paalaala na kung sama-sama ay mapapangalagaan natin ang ating natural na pamana. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa investor at philanthropist na si Warren Buffett. Ang sabi niya, ang presyo ang binabayaran mo, pero ang halaga naman ang natatanggap mo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!